Bata pa lamang ako, ang paborito ko talagang alagaan sa mga hayop ay ang pusa. Sa paningin ko kasi ay sobrang cute nila at napakalambing pa. Kaya nga noong may nakita akong isang kuting na umiiyak sa may talahiban ay pinulot ko ito at naisipang ampunin. Pinangalanan ko itong Nicholas. Siya nga pala, kakalipat ko pa lang ng bahay ng sandaling ito kaya talagang gusto kong mag-alaga ng kahit isang hayop para may kasama ako. Nakakapanibago sa bahay na yun. Tuwing gabi, nagigising na lamang ako sa kaluskos sa bubungan. Noong malaki-laki na nga si Nicholas, ay tumitingala siya sa kisame at parang pinapakaramdaman ang ingay na yun. Ako naman ay hindi matukoy kung saan nagmumula ang ingay na yon. Kung sa hayop ba, sa tao, o di naman kaya ay sa aswang. Natatakot naman ako lumabas para tignan dahil baka mapaano pa ako. Basta, tumagal na yata ako ng 2 taon sa nilipatan at lumaki na rin si Nicholas ay nakakarinig pa rin ako ng kaluskos sa may bubungan tuwing gabi. Isang araw nawala si Nicholas. Kahit saang sulok at lugar ko na siyang pinaghahanap ay hindi ko pa rin siya matagpuan. At ang pinagtataka ko, nawala na yung naririnig kong kaluskos tuwing gabi. Yung naririnig ko na lamang na kumakaluskos ay ang pagkainan ni Nicholas. May cat food kasi roon para kapag dumating na siya ay kakain na lamang siya. Ang ipinagtataka ko pa kung bakit kumakaluskos ito. Wala namang daga sa bahay na pwedeng kumain ng cat food. May nakikita pa akong puting usok sa pagkainan ni Nicholas. Isang hapon ay naisipan kong maglinis ng bubungan kaya't umakyat ako. Baka kasi naipon na ang mga dahon ng mangga roon. Pag-akyat ko roon ay nalungkot, naiyak at nadismaya ako sa nakita. Nandoon pala si Nicholas, ngunit patay na ito at inaagdas na. Tadtad ito ng tuklaw sa katawan. Samantalang may patay na rin na kobra sa tabi nito at wasak naman ang katawan. Mukhang nilabanan ni Nicholas ang makamandag na ahas pero pareho silang namatay. Nakamandag si Nicholas samantalang ang kobra ay nawakwak ang katawan. Dito ko napagtanto na may kaluluwa pala ang mga hayop. Kagaya rin siya ng mga tao. Gaya na lamang ng nakita kong misteryosong usok sa may pagkainan ni Nicholas. Iniligtas niya ako sa kobra dahil pwedeng makapasok ito sa bahay. Ito rin pala ang naririnig kong kaluskos sa loob ng 2 taon. Binigyan ko ng maayos na libing si Nicholas. At dito ko napagtanto na totoo ngang tapat at marunong magmahal ang mga hayop sa kanilang amo. Gaya na lamang ng kabayanihang ginawa ni Nicholas. Hanggang dito na lamang po ang kwento. At muli, ako po si Rudy ng Bicol.